Caleb, dumating ka na pala. Kanina ka pa ba dyan? Kararating ko lang. Nakakatawa ang itsura mo. Para kang nakakita ng multo eh. Nagulat kasi ako na nandito ka na sa loob ng bahay. Tsaka, hindi ka na nasanay sa akin. Epekto siguro to ng lagi akong puyat sa dalawang anak natin. Pareho pa kasing alagain eh. Kaya nga ang sabi ko sa'yo, tama na munang dalawa. Naaawa din kasi ako sa'yo eh. Alam ko kung gaano kahirap ang mag-alaga ng mga bata. Ngayon lang naman yan mahirap dahil mga maliliit pa. Mabuti nga, nandyan ang mga magulang ko para katuwang ko sa pag-aalaga ng mga anak natin habang nasa malayo ka. Kaya nga sobra akong nagpapasalamat sa mga magulang mo eh. Panatag din ako habang nagtatrabaho sa malayo. Oo nga pala, nakasalubong mo ba ang mga magulang ko sa daan? Kaalis lang kasi nila eh. Hindi eh. Dito kasi ako dumaan sa kabila. Meron kasing pinabili sa paring isko sa akin. Idinaan ko muna. Hindi mo pala nakita yung pinsan ko. Sinong pinsan? Hindi ko alam kung nabanggit ko na sa'yo eh. Seaman siya at kabababa lang sa barko. Sa Maynila siya nakatira. Dumalaw lang kina Itay at Inay. Dumaan na rin dito. Wala kang nabanggit tungkol sa kanya. Ang nabanggit mo lang mga pinsan mo na nakatira sa kabilang bayan. Bihira naman kasi namin makita ang pinsan namin yon. Huli ko siyang makita eh. Hindi pa tayo magkakilala. Ito nga palang sahod ko. Kumuha na ako ng panggastos ko ngayong linggo. Ay, sa totoo lang, Caleb, hindi na minsan nagkakasya itong sahod na ibinibigay mo. Sa gatas pa lang at diaper, kulang na to eh. Sabi pala ni Inay, sa'yo mo na lang padedehin ng bata at lampin na lang munang gamitin mo para makatipid tayo. Ipinaliwanag ko na sa'yo, di ba? Nagkakaroon nga ng rashes ang anak natin kapag lampi ng gamit. Maliban pa doon, natatambakan ako ng labada. Sa gatas naman, alam mong wala nang madede sa akin. Pasensya ka na talaga ha. Alam mo naman dito sa probinsya, mababa talaga ang pasahod. Ayaw mo pa kasing sundin ang sinasabi sa'yo ng kapatid ko na sa Maynila ka magtrabaho eh. Tutulungan ka naman niya eh. Alam mo naman na hindi ko kaya malayo sa inyo ng mga bata eh. Ito ngang linggo ng uwi eh. Hirap na hirap na ang kalooban ko. Yung pa kaya naaabuti ng ilang buwan. Magtitiis na lang ba tayo ng ganito? Sa pasukan mag-aaral na si Cindy. Huwag ka mag-alala. Maghahanap ako ng ibang trabaho na malaking sahod. Huwag mo lang hilingin sa akin na sa Maynila ako magtrabaho. Oo na, pero gumawa ka ng paraan. Nakakahiya na sa mga magulang ko na minsan sila ang gumagastos sa pagkain natin dito. Madalas talagang pagtalunan ng tiyuhin ko at asawa niya ang maliit niyang sahod. Katwiran kasi ni Tia Jana kahit nasa probinsya, mahal na rin ang mga bilihin. Wala akong masyadong alam sa asawa ng tiyuhin ko na yun. Ang masasabi ko lang, mailap siya sa amin na pamilya ni Tio Caleb. 2 linggo na po yatang hindi pumupunta dito sa atin si Tio Caleb. Baka naman abala lang sa trabaho. Bakit hindi na lang ikaw ang pumunta sa kanila para makita mo naman ng dalawang bata? Gusto ko po kasi kapag pumunta ako doon, nandun si Tio Caleb. Halos nandun na kasi ang pamilya ni Tia Jana. Naiilang po kung humarap sa kanila. Bakit naman? Mababait naman ang pamilya ng tiyahin mo ah. Alam ko po na mababait. Basta po kapag nasa malapit lang sila iba ang nararamdaman ko. Ang hirap ipaliwanag eh. Kailangan mo pa rin sila pakitaan na maganda sa kabila ng pagkailang mo sa kanila. Tandaan mo, pamilya na sila ng Tio Caleb mo. Oo naman po. Lagi ko naman sila binabate kapag nakakasalubong ko. Lagi rin ako nagmamano sa mga magulang ni Tia Jana. Ni minsan nga po, hindi man lang silang ngumiti. Masyado silang seryoso. Bakit naman ako hindi rin palangiti? Hindi naiilang ang mga taga rito. Iba naman po kayo. Tsaka kapag may bumabati sa inyo, gumingiti kayo. Sila po talaga mailap sa mga taga rito. Ngayon na nabanggit mo ang tungkol sa bagay na yan, matagal ko na nga rin yung napapansin sa mga balai ko eh. Ayoko lang kasi bigyan ng ibang kahulugan. Wala po bang kinukwento si Tio Caleb sa inyo? Wala naman siyang bukang bibig kundi mababait ang pamilya ng asawa niya. Mabuti nga daw
Sinasamahan ng mga biyenan niya ang asawa niya habang nasa malayo siya. Baka nga po sadyang mailap sila sa mga taga rito dahil taga-ibang lugar sila. Wag na natin silang pag-usapan pa. Basta masaya ang Tiyo Caleb mo sa kanila, walang problema. Mula na maghiwalay ang mga magulang ko, kay Lola na ako naiwan. Ang tatay ko kasalukuyang nasa Maynila na panganay sa magkakapatid. Bihira na rin siyang umuwi dito sa lugar namin. Magkaganon man, regular naman siya nagpapadala sa akin. Ang inay ko naman sa kabilang bayan nakatira kasama ng bagong pamilya. Mabuti naman na isipan mong dumalaw. 2 linggo ka nang hindi nagpaparamdam Pasensya na po kayo, Nay. Marami lang po akong ginagawa. Kumusta na po kayo rito? Ayos lang naman. Bakit hindi mo isinama ang mag-iina mo? Wala po dyan eh. Pumunta po sa bahay ng kapatid sa kabilang barangay. Bukas pa po ang balik nila eh. Bakit hindi ka sumama? Mas gusto ko po magpahinga. Bukas papasok na naman po ako sa trabaho eh. Kung wala naman pala ang mag-iina mo, dumito ka muna sa bahay. Kaya nga po ako nagpunta rito eh. Para makalibre ng kain. Walang problema. Gusto ko nga yung lagi kayong pumupunta rito magkakapatid eh. Mula na magkaroon kayo ng sari-sariling pamilya, nakalimutan nyo na ako. Mabuti na lang nandito si Jelay. Huwag na po kayo magtampo, Nay. Sadya lang po talagang abala lang ako. Pati mga kapatid ko. Pare-pareho kayo ng dahilan ng mga kapatid mo. Lalo na si Narsing. Nasa Maynila naman po kasi si Kuya Narsing eh. Mahirap sa kanya na mag-uwian dito sa atin. Kaya wala akong magawa kundi intindihin na lang eh. Lagi pa rin po ba nagpapadala si Kuya sa inyo? Oo. Nung isang araw nga pinadalhan ng pamangkin mo ng pambili ng cellphone. Talaga po? Ang swerte naman ni Jelay Nag-iisang anak kaya lahat ibinibigay ng kuya mo. Sa tingin niyo po kaya, Nay, may pera pa si Kuya? Siguro. Hindi naman kasi ako nagtatanong sa pera ng kapatid mo Bakit mo naman naitanong? Bala ko po sana manghiram. Medyo hirap na po kasi akong pagkasya ng sahod ko Meron pa akong pera dito. Ibibigay ko na lang sa'yo. Nakakahiya, Nay. Wala naman po kayong pinagkakakitaan Huwag ka nang mahiya. Wala naman akong paggagamitan Sige na nga po, Nay. Ibabalik ko na lang po sa inyo kapag sumahod ako. Bakit sabi mo hirap kang pagkasyahin ng sahod mo? Wala pa naman kayong estudyante Malakas po kasi sa gatas at diaper ang bunso namin Bakit kasi ayaw gumamit ng lampin ng asawa mo? Di ba sabi ko sa'yo lagi siyang kumain ng malunggay? Mainam yon para sa nagpapadede. Nahihirapan po kasi maglaba ang asawa ko Tapos nauumay na raw po siya sa purong malunggay. Konting sakripisyo lang naman ang gagawin ng asawa mo pero hindi niya magawa. Hayaan na lang po natin kaysa pagtalunan pa namin. Ang akin lang naman pagiging praktikal. Kailangan nyo rin kasi mag-ipon. Mabuti rin kasi yung sa oras ng kagipitan may madudukot kayo. Talaga pong malit ang sinasahod ko. Mabuti na nga lang po nagbibigay din ng mga biyanan ko. Habang lumalaki ang mga bata, palaki rin ng palaki ang gastos. Kung ngayon hindi na kasya ang sahod mo, paano pa kaya sa mga susunod na araw Yan nga po ang pinagtatalunan namin ni Jana. Gusto niya rin po na sa Maynila ako magtrabaho. Nandun daw po kasi ang kapatid niya na pwede akong tulungan na makahanap ng mapapasukan. Maliliit pa ang mga anak nyo. Para sa akin hindi tama na mapapalayo ka sa kanila. Yun na nga po Ito nga lingguhan ng uwi ko. Nahihirapan na ako. Yung pa kayang lalayo ako. Humingi ka ng tulong sa mga kapatid mo. Baka meron silang maitulong sa'yo sa paghahanap ng ibang trabaho na mas malaking sahod. Nagsabi na po ako sa kanila. Sasabihin lang daw nila ako kapag meron na. Minsan kasi tulungan din yan. Habang hirap sana kayo matuto rin sanang magtipid ng asawa mo. Napapakamot na lang ng ulo si Tiyo Caleb.
Naubusan na rin kasi siya ng ikakatwiran kay Lola. Natuwa naman ako nang malaman kong naroon ng tiyuhin ko. Agad ko namang ipinagmalaki sa kanya ang bago kong cellphone. Ang ganda naman ng cellphone mo. Lakas makasosyal ah. Siyempre naman po. Matagal ko na po yung hinihiling kay tatay eh. Malinaw ba ang camera nito? Oo naman po. Mamaya picture po tayo ni Lola. Sigurado ikaw palang may ganitong cellphone dito sa atin. Ako pa lang po talaga. Naiinggit ka po sa akin ng mga kaibigan ko eh. Ang swerte ko daw. Sila na magkaroon ng ama na tulad po ni Itay. Matanong pala kita, wala ka bang balak na magtrabaho? Sa ngayon po, wala pa po eh. Sabi po kasi ng Itay, samahan ko muna si Lola dito. Sa bagay nga, hindi mo naman kailangang magmadali sa paghahanap ng trabaho eh. Nandiyan naman ang tatay mo. Gusto ko din po syempre magtrabaho. Kaso ayaw pa ni Itay eh. Sinabi ba ng itay mo kung kailan siya uuwi? Sabi niya, dito daw po siya magpapasko. Ang tagal pa nun ah. Alam niyo naman po si tatay, sa sobrang pagiging abala niya, akala niya po lagi mabilis lang ang mga araw. Mabilis lang naman talaga ang mga araw. Kita mo nga oh, parang kailan lang kinakarga lang kita. Ngayon dalaga ka na. Oo nga po, nakakamiss po ang mga panahon na yun. Kapag wala ka namang ginagawa rito, pumunta ka sa bahay. Tulungan mo naman sa pag-aalaga ang tiya Jana mo sa mga pinsan mo. Nang makabawi ka naman sa pag-aalaga ko sa'yo noon. Pumupunta naman ako doon dati. Kaya lang mula nung lingguhan na akong umuwi, hindi ka na pumupunta sa bahay. Lagi ka tuloy hinahanap ni Cindy. Nahihiya po kasi ako sa mga biyenan mo eh. Mababait naman sila eh. Hindi ka naman nila kakagatin. Naiilang po kasi ako sa kanila. Sobrang tahimik kasi nila eh. Ganun lang talaga sila, hindi ka pa nasanay. Kapag hindi po ako busy at walang iuutos si Lola Carlota, pupunta po ako sa bahay niyo. Tsaka madalang na lang silang pumupunta ron. Nanganak na kasi ang hipag ko eh. Baka doon muna sila pansamantala. Pagkatapos pa ng 3 araw bago ko naisip na pumunta sa bahay ni na Tio Caleb. Gusto ko kasing kuhanan ng picture ang mga pinsan ko. Malapit na ako sa bahay nila nang makita ko ang pagdating ng isang lalaki. Bigla akong kinutuban ng hindi maganda kaya hindi na lang ako tumuloy. Ba't nandito ka na agad? Kasi po Lola, wala yatang tao. Saradong-sarado po kasi ang buong bahay eh. Hindi ka ba naghintay kahit sandali? Hindi na po eh. Ikaw talaga napakamainipin mong bata ka. Malay mo may binili lang sandali ang tiyahin mo. Babalik na lang po ako bukas. O sige, ikaw ang bahala. La, meron po ba kayong alam na bagong salta dito sa lugar natin? Wala naman ako nababalitaan. Alam mo naman dito sa atin, mabilis pa sa 4:00 ang balita kapag may dayo. May nakita ka bang bagong mukha dito sa atin? Wala naman po. Naitanong ko lang po kasi nga bihira na lang ako lumabas ng bahay. Kaya nga sabi ng Tio Caleb mo pumasyal ka sa kanila. Bukas po babalik naman ako sa kanila. Tulungan mo na lang ako sa pagbibilad ng mga dinaing kong isda. Sige po La, ako na lang magtutuloy sa ginagawa nyo. Magpahinga na lang po muna kayo. Sumunod naman si Lola Carlota sa sinabi ko. Nang pumasok siya, naiwan naman ako nag-iisip kung sino ang lalaking nakita ko. Na pumunta sa bahay ni na Tio Caleb. Kinabukasan bumalik ulit ako sa kanila. Jelay! Mabuti pumunta ka ngayon. Nabanggit nga ni Caleb na pupunta ka. Opo. Kahapon nga po sana kaya lang hindi na ako tumuloy. Nakita ko po kasi na may bisita kayo. Baka si Ryan ang nakita mo. Pinsan ko yun. Sana tumuloy ka pa rin para naipakilala kita. Nahiya na po kasi ako. Ikaw talaga hanggang ngayon takot pa rin sa tao. Ganito po yata kapag laki sa lola. Ang mga pinsan ko po pala. Nasa kwarto at naglalaro. Bakit nga pala ngayon ka na lang ulit pumunta dito sa amin?
marami din po kasi pinapagawa si Lola Carlota. Tsaka nung mga nakaraang araw lagi pong masamang pakiramdam niya. Kaya nga hindi po ako natuloy na maghanap ng trabaho. Ganon yata kapag tumatanda na, marami nang nararamdaman sa katawan. Matigas din po kasi yung ulo ni Lola eh. Kahit mainit, sige kilos. Sa maliit niyang garden sa likod ng bahay. Batak kasi ang katawan ni nanay sa trabaho, kaya hindi mo rin masisisi na gumawa pa rin siya. Pero dapat talaga nag-iingat na siya eh. Lagi ko nga siyang pinapaalalahanan. Siguro nakukulitan na sa akin. Kaya nabubulyawan po ako minsan. Mabuti hindi sumasama ang loob mo kapag ganon. Hindi naman po. Sanay na ako sa ugali ni Lola eh. Tsaka mas lamang pa rin po ang kabaitan niya. Magmerienda ka muna habang busy pa sa paglalaro ang mga pinsan mo. Mamaya kukulitin ka ng mga yan, lalo't ngayon ka lang pumunta dito. Namimiss ko na nga rin po sila eh. Ang mga magulang niyo po pala. Sa 1 linggo pa sila uuwi dito. Pinasamahan na muna nila ang kapatid kong bagong panganak. Ganun po ba? Ang sarap naman ng tinapay na to. Masarap talaga yan. Nagustuhan din ni Cindy eh. Dala yan ng pinsan ko. Yung nakita mo, dami pa nga niyang dala eh. Uwian mo rin si nanay ha. Taga saan po ba yung pinsan niyo na yun? Parang ngayon ko lang po nakita eh. Si Iman yun. Kabababala ng barko. Ilang beses sa'yo nakapunta dito dahil nagustuhan niya ang lugar natin. Nagpapaalam nga kung pwedeng magbakasyon dito. Sabi ko ipapaalam ko muna kay Caleb. Saan po ba talaga siya nakatira? At nagustuhan niyang lugar natin? Wala naman pong espesyal dito sa atin eh. Taga Maynila talaga sila. Saan po siya tumitigil dito? Doon muna siya sa bahay nila nanay. Matagal pa kasi bago siya sumakay ulit ng barko eh. Habang nagkukwento si Tia Jana, nakatingin ako sa kanya kaya naman hindi nakaligtas sa paningin ko ang panginginig ng mga mata niya. Pakiramdam ko kinikilig pa siya habang ibinibida ang pinsan niya. Dala ng kuryosidad na makilala ang pinsan niya, nagsabi ako na babalik muli. At nagkataon naman na dumalaw sa bahay nila ang lalaki. Para lang kayo magkapatid ng tiyo Caleb mo kung titignan. Nabanggit din sa akin noon ni Caleb na siya ang nag-alaga kay Jelay. Madalas pa nga daw silang magkalaro noon. Ah, talaga? Nakakatuwa naman pala. Nabanggit ni Tia Jana na gusto mo daw magbakasyon dito sa amin. Talaga bang mahilig ka sa buhay probinsya? Laking syudad kasi ako eh. Gusto ko lang maranasan ang buhay dito sa lugar nyo. Bihira na yung mga tulad mo na magustuhan ng lugar na to. Ako nga minsan, nananawa na sa lugar namin eh. Wala lang ako pagpilian talaga. Subukan mo pumunta sa Maynila at ikumpara mong dalawang lugar. Sinasabi ko sa'yo, iba pa rin ang buhay dito. Mas simple at tahimik. Tsaka, mahal ang bilihin dun. Alam ko na mahal ang bilihin at maingay sa Maynila. Doon kasi nagtatrabaho ang tatay ko at kinukwento niya ang buhay doon. Ah, ganun ba? Paano nga pala kayo naging magpinsan? Ang tatay niya at nanay ko magkapatid. May pamilya ka na ba? Wala pa. Pero meron akong girlfriend sa Maynila. Dapat sinama mo siya dito. Baka magustuhan niya rin ang lugar namin. Busy kasi yun sa trabaho niya eh. Baka sa susunod isama ko na. Alam mo, Jelay, nagtataka ako sa'yo ngayon. Masyado ka kasing matanong sa bisita ko. Dati kasi tahimik ka at mahiyain. Mahiyain lang po ko, Tia, kapag ibang tao. Hindi naman po ibang tao ang pinsan niyo eh. Sa bagay nga, mabuti pa. Nako, magmerienda na muna tayo. Dinala ko na lang ang pagkain ko sa sala kung saan naroon ang dalawa kong pinsan. Naiwan naman si Tia Jana sa kusina na tanaw naman sa kinauupuan ko. Kitang-kita ko kung paano sila maglambingan. Bigla tuloy ako naguluhan kung talagang normal lang ba ang ganon. Hanggang makauwi ako, iniisip ko pa rin ang bagay na yun. Kanina ko pa napapansin na parang malalim ang iniisip mo ah. May nangyari ba sa bahay ng tiyo Caleb mo? Nakilala ko lang po yung pinsan ni Tia Jana.
Seaman po, nagpapakasyon sa atin. Hindi ba maganda ang ugali ng pinsan niya? Ayos naman po siya, Lola. Katunayan nga po, mabait po siya at mukhang maraming pera. Ang dami niya kasing pasalubong lagi. Palibhasa, seaman kasi. Hindi ko alam na may pinsan na seaman si Jana. Sa Maynila po siya nakatira. Talaga? Mabuti na gustuhan niya dito sa atin. Oo nga po eh. May gusto ka ba sa lalaking yon? At siya ang iniisip mo? Lola, wala po akong gusto dun. Ano nga ang iniisip mo? Mahirap pong ipaliwanag pero duda po ako sa lalaking yun. Paanong duda ka sa kanya? Sa pagkatao po niya. At kung talaga bang pinsan siya ni Tia Jana. Ano bang kakaibang napansin mo? Malambing po sila eh, na parang hindi naman normal na ginagawa ng magpinsan. Baka naman malapit lang sila sa isa't isa. Ewan ko lang po. Oy, Jelay, huwag mo tong mababanggit sa Tio Caleb mo, ha? Baka kasi pagmula ng hindi pagkakaunawaan nilang mag-asawa. Sige po, Lola. Hindi ko po babanggitin. Minabuti ko na hindi muna pumunta sa bahay ni na Tia Jana. Kung lagi kasi kung nandun, marami pa akong mapapansin na kakaiba. At mabibigyan ko lang ng mali siya. Alam ko ring nakauwi na si Tio Caleb sa kanila. Okay lang naman kung dito ka magbabakasyon eh. Mabuti nga yun para may kasamang mag-iina ko. Salamat Kuya Caleb. Tama nga ang sinabi ni Ate Jana. Ang bait mo nga. Hindi naman. Bukas lang ang bahay ko sa lahat ng mga kamag-anak ng asawa ko. Siya nga pala, may dala akong alak dyan. Umiinom ka ba? Oo naman. Magluluto ako ng pulutan natin. Meron akong alagang mga manok dyan. Magkakatay ako mamaya. Salamat at mainit ang pagtanggap mo sa akin dito. Ano nga pala masasabi mo sa lugar namin? Okay naman. Nakakapanibago lang. Dahil hindi naman ako sanay sa buhay probinsya. Sobrang tahimik dito. Kumusta naman ang buhay bilang seaman? Masaya ba sa barko? Akala ng iba madali ang buhay sa barko. Pero ang totoo niyan, mahirap at delikado. Kailangan marunong din makisama para hindi mapag-initan. Dati pangarap ko yan eh. Mabuti na lang pala hindi ako natuloy. Ano ang trabaho mo ngayon? Eto, bumagsak ako bilang karpintero. Ayos lang yan. Marangal naman ang trabaho mo eh. Marangal nga. Minsan naman kulang ang kinikita ko. Kung walang pukpok, walang kain. Bakit hindi ka maghanap ng trabaho na mas malaki ang sahod? Sinusubukan ko naman eh. Kaso wala talaga akong mahanap na iba eh. Bakit hindi mo subukan magtrabaho sa Maynila? Ayoko kasing mawalay sa pamilya ko eh. Kung doon kasi ako magtatrabaho, malamang bihira ako makakauwi rito. Mamamatay ako sa lungkot doon. Sa bagay nga, mahirap kasi kapag pamilyado na. Mabuti naiintindihan mo ako, kahit wala ka pang pamilya. Oo naman, kaya nga ako, hanggang ngayon, hindi pa rin makapag-asawa. Gusto muna mag-ipon, bago lumagay sa tahimik na buhay. Tama yan, para hindi mo kailangang lumayo. Dito ka muna ah, huhuli lang muna ako ng manok. Tutulungan na kita. Hindi na, bisita ka namin dito eh. Ang mabuti pa, puntahan mo na lang ang pinsan mo. Sige, kung kailangan mo ng tulong, tawagin mo lang ako ha. Nakatalikod na si Tio Caleb kaya hindi niya nakita ang misteryosong ngiti sa labi ng lalaki. Nang mailuto ang manok, nagtabi lang ang tiyuhin ko ng ulam. At saka na nila inumpisa ng inuman sa labas ng bahay. Habang lumalalim ang gabi, pasarap din ang pasarap ang kwentuhan ng dalawa. Lasing ka na yata eh. Kung ano-ano na kasing sinasabi mo eh. Hindi pa ako lasing. Gaya nga ng sinasabi ko, may boyfriend talaga yung si Jana. Pero ako pa rin ang pinili niya. Ang swerte mo pala na ikaw ang pinili niya. Nasaan na kaya yung boyfriend niya? Hindi ko alam eh. Baka may sarili na rin pamilya. Kasing edad lang niya ang asawa ko eh. Sa tingin mo kaya, hindi na mahal ng pinsan ko naging boyfriend niya? Hindi magpapakasal sa akin ang pinsan mo
kung mahal pa rin niya ang lalaking yun. Siguro nga, tama ka. Ikaw, kailan mo naman yayayain ang girlfriend mo na magpakasal? Hindi pa namin napag-uusapan eh. Baka magsawa yung maghintay sa'yo. Nasa kanya yun. Kung hindi niya na ako mahihintay, marami pa namang babae dyan eh. Sa bagay nga, magandang lalaki ka naman eh. Marami pang pera. Pag-aagawan ka talaga. Magandang lalaki ka rin naman ah. Kaya nga siguro napaibig sa'yo yung pinsan ko. Gwapo nga. Wala namang pera. Hindi naman yata mahalaga sa pinsan ko ang yaman eh. Siguro nga. Pero malaking bagay pa rin kung may sapat na pera. Mas maibibigay ko sa kanila ang kailangan nila. Ang mas mahalaga naman masaya ang pagsasama nyo. Oo naman. Walang kahit na ano o sino ang pwedeng sumira sa pagsasama namin ng pinsan mo. Kung ganun, uminom pa tayo. Magbubukas pa ako ng isang bote ha. Mas lalong naging malakas ang tawanan at boses ng dalawa. Mabuti na lang malalayo ang agwat ng mga bahay. Hindi sila makakaistorbo. Si Tia Jana naman napapailing na lang na umalis sa pagkakadungaw sa may bintana. Dahil sa sobrang laseng, sa sala na lang nakatulog si Tio Caleb. Samantalang magkaulayaw naman ang asawa at si Ryan. Kinabukasan parang minamartilyo ang ulo ni Tio Caleb. Inabutan naman siya ng kape ng asawa. Sakit ng ulo ko. Anong oras na? Pasado 10:00 na. Tanghali na pala. Si Ryan. Umuwi muna sa bahay ng mga magulang ko. Kukunin niya ang mga gamit niya doon. Ganun ba? Ano kaya nangyari kagabi? Pareho kasi kayong laseng. Halos gumapang na nga kayo papasok ng bahay eh. Pasensya ka na. Minsan lang naman akong mag-inom eh. Hindi naman ako nagagalit. Sabi mo nga, minsan ka lang uminom. Salamat naman at hindi ka galit. Sakit talaga ng ulo ko. Gusto mo ba ng gamot? Sige, para talaga kasing minamartil yung ulo ko eh. Bago ka uminom, kumain ka muna. Teka, ipaghahanda kita. Ipagtimpla mo na rin ako ng kape. Madadala ka na siguro na mag-inom ngayon. Oh, eto ang kape mo. Hindi na kasi ako sanay uminom eh. Pagkatapos mong kumain, maligo ka para mawala yung hangover mo. Mag-iisang buwan na nun si Ryan sa bahay ng tiyuhin ko. Dahil maraming pera ang lalaki, laging masarap ang ulam ng mag-iina. At tuwing dumarating si Tio Caleb, laging espesyal ang ulam nila. Dahil nga rin lingguhan ang uwi, wala siyang kamalay-malay na meron na palang milagrong nangyayari sa likod niya. Tanging ako lang ang nakakaalam sa lihim ng magpinsan. Dahil madalas ko silang makita na gumagawa ng kahalayan. Nandito po pala ang pinsan niyo. Oo, nagustuhan niya kasi ang lugar natin. Nagustuhan niyo pong lugar natin o dahil sa inyo? Hindi kita maintindihan. Magsabi nga po kayo ng totoo. Pinsan niyo ba talaga ang Ryan na yun? Oo naman. Sinabi ko na kung paano kami naging magpinsan. Bakit po kayo gumagawa ng kahalayan? Hindi kita maintindihan. Alam kong may relasyon po kayong dalawa. Huwag niyo nang ipagkaila. Kitang-kita po ng dalawang mga mata ko ang mga ginagawa niyo. Hindi na kayo nahiya. Dito pa talaga sa bahay ni Tio Caleb kayo gumagawa ng kababuyan? Iyang bibig mo, Jelay. Nasa kwarto lang si Ryan, baka marinig ka niya. Nakakahiya naman. Nahihiya ka po sa kanya? Pero hindi kayo nahihiya sa asawa niyo? Wala nga kaming ginagawang masama ni Ryan. Hindi po talaga kayo aamin? Sige, bahala na po si Tio Caleb sa inyo. Jelay, wag mo naman itong sabihin kay Caleb oh. Gusto mo bang masira ang pamilya namin? Kayo ang sisira sa pamilya niyo, hindi ako! Wala naman kasing basihan yung sinasabi mo eh. Pag-aawagin mo lang kami. Anong gusto niyo? Manahimik lang ako? Hindi ko po kayang gawin yun. Kapag nasira ang pamilya ko, walang dapat sisihin kundi ikaw. Sisihin niyo yung kalandian niyo.
Ang bait na ng asawa niyo, hindi pa rin kinakontento? Wala nga akong ginagawang masama sa tsuhin mo. Maniwala ka. Ako pa talagang pinalalabas yung sinungaling? Eh baka kasi nagkamali ka lang ng palagay. Maawa ka naman sa mga pamangkin mo. Ngayon naman ginagamit niyo ang mga anak niyo. Kahit sino naman ang nasa kalagayan ko, lahat gagawin para maprotektahan ng pamilya. Paalisin niyo ang lalaking yun sa bahay na to. Ang kapal naman ng mukha niya kung mananatili pa siya dito pagkatapos ng ginawa niya. Hindi mo ba alam? Malaking tulong sa amin si Ryan. Eh halos siya na nga ang gumagastos sa bahay na to. Malaking tulong siya sa pamilya ko. Kaya pala ayos lang sa mga magulang niyo at kapatid ang relasyon niyo. Dahil nakakatulong sa inyo. Jelay, nakikiusap ako sa'yo. Itiko mo na lang yung bibig mo. Wala ka namang pruweba sa mga sinasabi mo eh. Guguluhin mo lang ang katahimikan ng bahay na to eh. Sigurado ba kayo na wala akong pruweba? Meron ba? O nasaan? Kay Tio Caleb ko lang ipapakita. Kaya kung ako sa inyo, paalisin niyo ng lalaking yun. Baka sakaling maawa pa ako. Jelay, huwag ka muna umalis. Pag-usapan muna natin to. Jelay! Matinding takot ang nararamdaman ng mga sandaling yun ni Tia Jana. Lumabas naman sa pinagtataguan si Ryan na narinigan lahat ng usapan namin. Ano na ang gagawin natin ngayon? Eh siguradong magsusumbong yun kay Caleb. Ano kaya ang sinasabi niyang pruweba? Hindi ko alam. Baka sabi lang niya yon. Baka pagdating ng asawa mo bigla na lang niya akong sugurin. Kung gusto mo nang umalis, hindi naman kita pipigilan. Nag-aalala rin naman ako na baka magpang-abot kayo. Pakiramdaman na lang muna natin. Baka nga nananakot lang ang pamangkin mo. Hindi dapat ako pumayag na dumito ka. Bakit hindi? Tayo naman talaga ang magkasintahan. Hanggang ngayon, ako pa rin ang gusto ng mga magulang mo at kapatid. Eh bakit kasi mas pinili mong mag-abroad kesa sa akin? Masyado ka naman kasing atat no na magpakasal eh. Sinabi ko naman sa'yo maghintay ka. Pero wala pang 1 taon. May boyfriend ka na kagad. At pinakasalan mo pa talaga. Nagawa ko lang naman na magpakasal kay Caleb dahil sama ng loob ko sa'yo eh. Akala ko makakalimutan din kita. Ngayon nagsisisi ka. Hindi naman sa ganun. Mabait at responsable naman si Caleb. Pero aminin mo, na iba pa rin ang nagagawa ng pera. Hindi lahat ng gusto mo maibibigay niya. Kita mo nga, dahil sa akin, kaya nakakakain ng masarap ang mga anak mo. Hindi mo kailangang ipumukha sa akin ang bagay na yon. Kaya naman naming mabuhay kahit wala mga binibigay mo. Ibig bang sabihin yan? Ayos lang sa'yo na mawala ako? Kailangan na nating tanggapin na hindi na natin pwedeng ituloy ang relasyon natin. May asawa na ako at may girlfriend kang naghihintay sa'yo sa Maynila. Makipaghiwalay ka na lang sa asawa mo. Hindi pwede. May mga anak kami. Ayoko masira ang pamilya ko kaya mabuti pang tapusin na natin ang relasyon natin. Diyan na naman. Palibasa kasi wala kang mga anak. Sarili mo lang ang iniisip mo. Sige, kung yan ang gusto mo, hihintayin ko lang ang asawa mo para makapagpaalam ng maayos sa kanya. Pupuntahan ko din si Jelay para pakiusapan. Kasalukuyan ako naglalabas sa may poso sa likod ng bahay nang tawagin ako ni Lola Carlota. Nasa amin daw si Tia Jana at gusto kong kausapin. Ayoko na sana siyang harapin. Pero magtataka naman si Lola kapag ginawa ko yun. Napilitan na lang ako na harapin siya. Sa labas na lang kami nag-usap para hindi marinig ni Lola. Anong ginagawa niyo dito? Nandito ako para makiusap ulit sa'yo. Umalis na ba ang pinsan niyo sa inyo? Aalis na rin siya. Hihintayin lang niya na umuwi si Caleb para magpaalam. Magpaalam at para magpasalamat na rin. Dahil maliban sa nakatira na siya sa inyo, nakihati pa siya sa inyo. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Baka marinig ka ng inay. Nahihiya kayo ngayon pero bago kayo gumawa ng kamilagruhan, hindi niyo naisip ko anong magiging bunga. Eh hindi naman kasi totoong sinasabi mo eh. Sige lang, panindigan niyo ang pagsisinungaling niyo. Nakikiusap ako sa'yo.
Huwag mo nang palakihin ang gulo. Aalis na nga si Ryan eh. Kung hindi ko pa kayo nahuli, hindi nyo pa siya paaalisin. Pangako, hindi ko na siya papupuntahin sa bahay. Kilala mo ako. Sa loob ng ilang taon, naging tapat at mabuti akong asawa kay Caleb. Sa mga sinasabi nyo, para na rin kayong umamin. Sige, alang-alang sa mga pinsan ko, hindi ako magsusumbong. Ay, salamat, Jelay. Tatanawin ko itong malaking utang na loob sa'yo. Niyakap pa ako ng mahigpit ni Tia Jana bago umalis. Pagpasok ko sa loob ng bahay, nagtatanong ang mga mata ni Lola Carlota na nakatingin sa akin. Ano bang sadya ni Jana sa'yo? Wala pula. Meron lang siyang pinapakiusap sa akin. Ano naman? Tungkol po sa pinsan niya. Alam ko meron kang itinatago. Hinihintay ko lang na magsabi ka sa akin. Lola, nangako naman na si Tia Jana na paalisin na pong lalaking yun. May ginawa bang lalaking yon? Bakit sabi ni Caleb mabait naman at marunong makisama? Magiging mabait po talaga yon dahil may relasyon sila ni Tia Jana. Dahil sa magpinsan sila? Hindi po sila totoong magpinsan. May relasyon po sila, Lola. Matagal na nilang niloloko si Tio Caleb. Ano ka mo? Totoo ba yan? Kung hindi ko pa sila nahuli, hindi pa sila hihinto sa kababuyan nila. Napakabait na ni Caleb pero nagawa pa rin yun ni Jana. Oo nga po. Lola, ayos lang po ba kayo? Maupo muna kayo. Medyo nahilo lang ako. Ayos na rin naman ako. Hindi ko po mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari po sa inyo. Ano ka ba? Ayos lang sabi ako Mas nag-aalala ako kay Caleb kapag nalaman niya to. Paalis na rin naman po yung lalaki. Siguro po mabuti nang huwag na natin ipaalam pa kay Tio Caleb. Hindi ako sang-ayon sa sinasabi mo. Anak ko niloloko ng babaeng yun. Baka po kasi mas malaking gulo pang mangyari kapag sinabi natin. Kung sakali mang magkagulo, walang dapat sisihin kundi ang babaeng yun. Alam din po ng pamilya niya ang tungkol sa relasyon nila. Mga konsintidor din sila. Pagkatapos ng pakikisama ko sa kanila eto pa ang gagawin nila. Paano po kasi nakikinabang din sila sa binibigay ng lalaki? Kung ganon rin lang naman, mabuti pang iwan na lang niya ang anak ko. Tingin ko po mas pipiliin pa rin ni Tia Jana ang pamilya niya. Di sana po sumama na lang siya sa lalaking yun. Mabuti pa nga siguro, pero kailangan iwan niya ang mga apo ko. Kung hindi ko lang po iniisip ang mga pinsan ko, noon pa sana ako nagsumbong. Bigyan na lang po natin ng isa pang pagkakataon si Tia Jana. Ang lagi talagang kawawa ang mga bata. Mananahimik ako. Pero siguruhin lang niya na paaalisin ng demonyong lalaki na yun na gustong sirain ang pamilya nila. Kalma lang po kayo, Lola. Namumula na kayo sa galit Baka kung mapano kayo. Teka lang po, ikukuha ko lang po kayo ng tubig. Sino ba naman ang hindi magagalit sa nalaman ko? Ito na pong tubig nyo. Uminom po muna kayo. Meron ka bang ebidensya laban sa kanila? Meron po, Lola. Nakuhanan ko sila ng video gamit tong cellphone ko. Itago mo lang yan, Apo. Balang araw magagamit din natin yan. Ayos na po ba kayo? Oo. Sige na, balikan mo na ang nilalaban mo. Nang sumunod na araw, pinuntahan ni Lola si Tia Jana sa bahay nila. Naabutan pa niya si Ryan doon. Parehong nagulat ang dalawa sa biglaang pagsulpot ni Lola Carlota. Nay! Napadalaw po kayo! Ano pang ginagawa ng lalaking yan dito? Talaga bang wala nang natirang hiya sa mga pagbumuka ninyo? Alis na rin po si Ryan. Hinihintay lang po niya si Caleb. Gusto po niya kasi magpaalam. Hindi na kailangan. Paalisin mo na siya ora mismo. Pero, Nay...
Baka gusto mong pareho ko kayong paalisin sa bahay na to. Huwag mong kalilimutan ang lupang kinatitirikan ng bahay na to ay pag-aari ko. Huwag na po kayong magalit kay Jana. Aalis naman po ako. Gusto ko lang pong personal na magpaalam kay Caleb at magpasalamat na rin sa pagpapatuloy niya sa akin dito. Pagkatapos ng mga ginawa niyo, haharap ka pa talaga sa anak ko? Ang kapal mo naman. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na. Nay, Huwag kang makialam dito. Ikaw lalaki, ano pang hinihintay mo, Pasko? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Opo. Ayusin ko lang po ang mga gamit ko. Saan ka naman pupunta, Jana? Huwag mo sabihin na tutulungan mo pa ang kabit mo sa pag-aayos ng gamit niya. Nay naman. Hindi ko naman po kabit si Ryan. Hindi kabit? Pero sumisiping ka sa kanya? Huwag mo nang dagdagan ng mga kasinungalingan mo. Baka hindi ako makapagpigil sa'yo kung ano lang ang magawa ko. Hinaan niyo naman po ang boses ninyo. Natatakot ang mga anak ko. Kung hindi lang dahil sa mga apo ko, pati ikaw palalayasin ko na rin. Nay, nakikiusap po ako na sana huwag niyo nang iparating ito kay Caleb. Marami na pong iniisip na problema ang asawa ko. Basta paalisin mo ang lalaking yan dito. At mangako ka na hindi na makikipagkita sa kanya. Opo, Nay. Hindi umalis si Lola Carlota hanggat hindi umaalis si Ryan. Muli pa niyang binalaan si Tia Jana na wag na muling gagawa ng anumang kasalanan sa asawa. Puro tango naman na naging tugon ng tiyahin ko. Mula noon naging panatag na ang loob namin. Hanggang bumisita sa amin si Tio Caleb. Mabuti naman na padalaw ka sa akin. Ugali mo na talagang abutin ng ilang linggo bago makipagkita. Bigla ko po kayo na-miss eh. Si Jelay po. Nasa bayan. Kinuha ang padala ng ama. Nay. Yun nga palang hiniram ko sa inyo. Pasensya na po kung hindi ko pa nababalik ha. Hindi naman ako naniningil eh. Nahiya na po kasi ako sa inyo eh. Huwag mo munang isipin yon. Kumusta na pala kayo ng pamilya mo? Okay naman po. Nandun pala sa bahay namin ang mga binan ko at hipag. Nandun din si Ryan. Si Ryan nasa bahay ninyo? Di ba umalis na siya? Opo. Pero bumalik po siya kasama ng mga biyanan ko. Mga konsintidor talaga ang pamilya ng asawa mo. Hindi ko po kayo maintindihan, Nay. Pinaalis ko na ang lalaking yun sa bahay ninyo. Kinausap ko na rin ang asawa mo. Kayo po nagpaalis kay Ryan? Bakit naman po? Nakakaya dun sa tao. Nakakatulong naman po siya sa bahay eh. Ano nakakaya? Sila dapat ang mahiya. Lalo na ang asawa mo. Ano po bang nagawa nila sa inyo at galit na galit kayo sa kanila? Matagal ka nang niloloko ng asawa mo at ng lalaking yon. Kasabot pa ang mga biyanan mo sa panloloko sa'yo. Ano pong klaseng panloloko? Hindi totoo na magpinsan sila. May relasyon ng dalawang yon. Ano po? Hindi po magagawa ni Jan ang lokohin ako. Hintayin mo si Jelay. Nasa kanya ang mga pruweba na nagpapatunay na may relasyon ng dalawang yon. Tinanggap ko siya sa bahay ko. Pinagkatiwalaan ko siya. Tapos tutuklawin lang pala niya ako. Wala na sana kaming balak sabihin sa'yo. Basta mangako lang si Jana na hindi na siya makikipagkita sa lalaking yon. Hindi na nga niya tinupad ang pangako niya. Pinabalik pa niya talaga sa bahay ninyo. Mga hayop! Lahat sila mga traidor! Kung maghihiwalay kayo kunin mo ang mga anak niyo. Huwag mong ipaubaya sa kanya. Naabutan ko si Tio Caleb sa bahay. Babatiin ko na sana siya nang mapansin ko na parang galing siya sa pag-iyak. Nang tingnan ko si Lola Carlota, baka sa kanya ang pinaghalong lungkot at galit. Bigla tuloy akong kinabahan. Tio Caleb, kanina pa po kayo?
Oo, kanina pa rin kita hinihintay. May kailangan kasi akong malaman. Alam na ng Tiyo Caleb mo. Po? Akala ko po ba ililihim na lang natin ang tungkol sa bagay na yun? Yun naman talaga ang gusto ko. Pero ang babaeng yun, pinabalik na naman doon ng lalaki niya. Ang kapal naman talaga nila. Wala talaga silang delikadesa. Gusto ko makita ang video na sinasabi ni Nay na nasa cellphone mo. Sigurado po ba kayo? Pwede nyo naman na hindi natingnan. Hindi po ba kayo naniniwala sa amin ni Lola na may milagrong ginagawa ang asawa nyo at ang nagpakilalang pinsan niya? Naniniwala ako sa inyo ni Nay. Pero gusto ko talagang makita mismo ng mga mata ko ang kataksilan ng asawa ko. Talaga po bang gusto nyo pang makita? Oo naman. Sige na. Ipakita mo na sa akin. Ito po, Tiyo Caleb. Hindi ko naman talaga na-intention silang makuhanan. Nagkakataon lang na tuwing pupunta ako sa inyo, may ginagawa silang hindi maganda. Hayop. Paano nila nagawa to sa akin? Nagpapakahirap ako sa pagtatrabaho. Tapos sila nagtatampisaw sa kasalanan. Kinausap ko siya noon at binigyan ng pagkakataon para sa mga anak niyo. Kinausap din siya ng lola. Nangako siya. Sadya talagang makati ang asawa mo. Huwag ka munang umuwi sa bahay na yon. Magpalamig ka na muna rito. Ayoko na po talagang umuwi ron. Sigurado ako. Pinagtatawanan na nila ako dahil sa katangahan ko. Sobrang bait mo lang po talaga. Sinamantala naman yun ng asawa mo. Ang dami kong tanong tuloy ngayon. Paano ang mga anak namin? Nandito lang po kami, Tiyo Caleb. Hindi ka po namin pababayaan pati mga anak nyo. Alam ko naman yun. Pero hindi lang naman yun ang inaalala ko eh. Pati na rin ang sasabihin ng ibang tao kapag lalaman nilang tungkol sa ginawa sa akin ng asawa ko. Huwag mong isipin ang sasabihin ng mga tao. Taas noo ka pa rin maglalakad sa labas. Ang asawa mo ang dapat magtago dahil sa ginawa nila. Tiyo Caleb, dito po muna kayo habang nag-iisip kayo ng dapat nyong gawin. Tuluyan na ngang hindi umuwi si Tiyo Caleb sa bahay nila. Hindi rin namin alam kung hinahanap ba siya ng kanyang asawa. Hindi rin kasi nila alam na nung araw na yun pupunta ang tiyuhin ko sa amin. Walang araw at gabi na hindi naglalasing si Tiyo Caleb. Bilin lang ni Lola sa akin, wag ko siyang aalisan ng tingin. Kawawa naman po si Tiyo Caleb. Nakatulog na sa kalasingan. Ay, ayoko siya nakikita nagpapakalango sa alak pero anong gagawin natin? Yun lang ang paraan para kahit papano makalimot siya. Ni hindi man lang siya naisipang puntahan dito ng asawa niya. Hindi maglalakas loob na pumunta dito si Jana. Ang tapang niyang manlalaki. Pero hindi po niya kayang harapin ang galit sa kanya ni Tiyo Caleb. Yun na nga Hindi man lang niya inisip ang mga anak nila. Puntahan ko po kaya sila doon. Makakatikim po talaga sila sa akin na maanghang na salita. Huwag ka na munang makisali. Baka lalo lang lumala ang gulo. Ikaw pa ang mabaligtad. Hintayin na lang natin kung anong plano ng tiyuhin mo. Sige na nga po. Gusto ko lang kasing makaganti. Ikuha mo na lang ako ng tubig sa palangganita. Pupunasan ko ang tiyuhin mo. Sige po, Lola. Kukuha lang po ako sa kusina. Nagising ako ng alanganing oras. Naalala ko hindi pa pala naghahaponan si Tiyo Caleb. Kahit gusto ko pang bumalik sa pagtulog, bumangon na lang ako. Paglabas ko sa sala, wala ang tiyuhin ko sa may upuan kung saan siya natutulog. Nakita ko rin ang isang bote ng alak sa sahig. Dahil nag-aalala, ginising ko si Lola. Hindi ko na namalaya na nagising siya at uminom pa kagabi. Kaya lang po ako nagising dahil naalala ko hindi pa naghahaponan si Tiyo Caleb. Hindi ko naman po alam na wala na siya dito sa sala.
Hindi kaya umuwi siya sa kanila? Baka po naghanap lang ng makakainuman kaya lumabas. Kaya ng ginagawa niya nitong mga huling araw. Sana nga, Apo. Dahil hindi ko alam kung anong pwede mangyari kapag umuwi siya sa kanila. Mabuti pa pong matulog na kayo, Lola. Ako na lang po ang maghihintay kay Tio Caleb. Sasamahan na lang kita. Hindi rin naman ako makakatulog eh. Masama po sa inyong magpuyat. Bumalik na po kayo sa kwarto niyo. Sige na nga. O paano maiwan na kita? Bakit po kayo natitigilan, Lola? Jelay, yung samurai ng lolo mo nawawala. Po, di ba nakasabit lang yun dito sa dingding? Nandito pa yung kahapon eh, nilinis ko pa. Hindi kaya kinuha ni Caleb. Bakit naman po yun kukunin ni Tio? Hindi maganda ang kutob ko kung si Caleb ang kumuha. Baka kung anong gawin niya. Sana naman po mali tayo ng iniisip. Ang mabuti pa po, pupunta ako sa bahay nila. Mabuti pa nga, Iha. Hihingi din ako ng tulong sa mga kapitbahay natin. Mag-iingat ka. Magdala ka ng flashlight. Mula nang umalis ako ng bahay, patindi na ng patindi ang kabang nararamdaman ko. Nangangatog din ang mga tuhod ko habang lakad-takbo ang ginagawa ko. Wala akong kamalay-malay na huli na ang pagdating ko. Kasalukuyan na nangyayari ang isang krimen. Mga hayop kayo! Papatayin ko kayo! Caleb, wag! Maawa ka sa akin! Hindi ko sinasadya! Dapat sa'yong mamatay! Jana! Takbo! Ryan! Maawa ko sa kanya, Caleb! Tama na! Ito pa! Tama lang sa'yong mamatay! Ikaw naman ang isusunod ko! Wag! Maawa ka! Wag! Bumalik ka rito! Hindi mo ako matatakasan! Ate Janet, huwag kang humarang. Isa ka pa. Hinayaan mo manlalaking kapatid mo. Traidor ka rin! Hindi na rin nakagalaw ang hipag ni Tio Caleb nang undayan din siya ng saksak. Ang mga biyanan niya nagising din dahil sa komosyon na nagaganap. Ang anak na lang na si Janet ang naabutan nila sa sala na naliligo sa sariling dugo. Malapit na ako noon na makasalubong ko si Tio Caleb na parang wala sa sariling naglalakad. Habang hawak ang samurai na may bahid pa ng dugo. Tio Caleb, ano pong nangyari? Saan kayo nanggaling? Galing ako sa bahay namin. Patay na si Ryan. At ang hipag ko. Nakatakbo si Jana. Hindi ko alam kung nasaan ang asawa ko. Bakit niyo po ginawa yun? Bakit mo sila pinatay? Patawarin mo ako. Hindi ko alam kung anong nangyari. Para kasing may bumubulong sa akin kanina sa bahay na kailangan kong patay ng asawa ko tang lalaki niya. Hindi ko naman sinasadya na patay ng hipag ko eh. Basta lang siyang humarang sa daraanan ko. Ang mga pinsan ko, ayos lang po ba sila? Puntahan mo sila. Ikaw nang bahala sa mga anak ko. Mahal na mahal ko sila. Saan po kayo pupunta ngayon? Isang malaking krimen ang nagawa ko. Sigurado nakapagsumbong na si Jana. Baka kuyugin ako ng mga tao. Pupunta ako sa estasyon ng pulisya. Kusa akong isusuko ang sarili ko. Kasalanan ko po lahat ng to. Sana itinikom ko na lang ang bibig ko. Hindi sana po kayo nakapatay. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Tama lang ang ginawa mo. Ikaw nang bahala kay inay, ha? Pakisabi mahal na mahal ko siya. Patawarin niya ako. Naging mahina ako. Kailangan ko nang umalis. Tio Caleb! Panginoon, patawarin niyo po siya sa nagawa niya. Nadatnan ko na marami ng tao sa bahay.
Naroon na rin si Kapitan at mga tanod. Nang sumilip ako sa loob ng bahay, naroon na si Tia Jana na tulala lang na nakaupo. Ang mga magulang naman niya umiiyak habang nasa harapan ng bangkay ng anak. Minabuti ko na umuwi na muna sa bahay. Halos himatayin si Lola nang malaman niya ang nangyari. Bakit mo yun nagawa, anak ko? Kasalanan po to ni Tia Jana. Kung nakontento lang sana siya kay Tio Caleb, hindi na sana aabot sa ganito. Siya ang nagdala ng kamalasan sa anak ko. Sabi po ni Tio Caleb, susuko siya. Sa estasyon ng pulis na lang po natin siya puntahan. Maghanda na tayo para kapag lumiwanag na aalis na tayo. Pinapasabi po pala ni Tio Caleb, mahal na mahal daw po niya kayo. Mahal ko rin siya. Lahat sila magkakapatid at kayong mga apo ko. Ano po kayang magiging reaksyon ng mga balain niyo sa atin? Inaasahan ko na magagalit sila sa atin. Ako ang bahala sa kanila. Kung hindi rin po nila kinonsinti ang ginawa ng anak nila, hindi makakapatay si Tio Caleb at hindi madadamay ang anak nila. Naaawa din po ako sa kapatid ni Tia Jana. Alam ko po kasi marami siyang anak at walang asawa. Diyos ko, kung pwede lang sanang ibalik ang nakaraan para wala nang madamay. Hindi ko po maiwasan na makonsensya. Kung nanahimik na lang sana ako. Hindi rin tama kung nananahimik ka. Ano, habang buhay na lang nilang lolokohin ang anak ko? Kaya lang po, mas grabe ang nangyari ngayon. Alisin mo na sa isip mo ang bagay na yan. Wala kang kasalanan. Hindi pa rin ako matahimik sa kabila ng sinabi ni Lola Carlota. Nakatanaw lang ako sa may bintana habang hinihintay ang pagliwanag ng paligid. Dahil sa lalim ng iniisip ko, namalayan ko na lang niyayaya na ako ni Lola na umalis. Pagdating sa presinto, tuluyan na kaming napaiyak. Ano pong ginagawa niyo rito? Gusto kita makita, anak. Kumusta ang kalagayan mo rito? Okay lang po ako dito, Nay. Tama lang po na nandito ako. Alam ko na hindi mo kagustuhan ang nangyari. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Nakapatay pa rin po ako. At kailangan ko po yung pagbayaran. Tanggap ko na po ang kapalaran ko. Huwag ka mawala ng pag-asa. Lagi ka lang tumawag sa may kapal. Opo, Nay. Hindi ako makakalimot sa kanya. Ikaw, Jelay. Huwag ka nang umiyak dyan. Ayoko pong makulong kayo. May kasalanan ako na dapat kong pagbayaran. Huwag na kayong mag-alala sa akin. Sa totoo lang, mas gumana ang pakiramdam ko ngayon kesa nung lagi akong uminom ng alak. Ingatan mo ang sarili mo dito, ha? Lagi ka naming dadalawin. Si Jana po kaya kamusta na? Mula ngayon ayoko na mababanggit ang pangalan ng babaeng yon. Ituring mo na siyang patay. Nang matapos ang oras ng dalaw, umuwi na rin kami. Kinukumusta rin kami ng mga kamag-anak namin. Lahat sila galit kay Tia Jana dahil siya ang sinisisi nila sa nangyari. Makalipas ang 1 linggo, pinuntahan ni Lola Carlota si Tia Jana sa bahay nilang mag-asawa. Ang kapal naman ng mukha mo para hindi pa umalis sa bahay na to. May karapatan po ako dito. Bahay namin ito ni Caleb. Pagkatapos ng ginawa mo, may tapang ka pa talagang manatili sa lugar na to. Buong barangay alam na ang ginawa mo. Paano mo pala gagawang maglakad sa labas na nakataas ang noo? Patawarin niyo po ako, Inay. Nagsisisi na po ako sa mga ginawa ko. Huwag niyo po kaming paalisin dito. Wala na kami mapupuntahan ng mga anak ko. Umuwi ka sa inyo, sa mga magulang mo. Galit din po sila sa akin. Ako ang sinisisi nila sa pagkamatay ng ate ko. Naguhugas kamay sila ngayon. Kung tutuusin, may kasalanan din sila. Hinayaan lang nila ang mga ginawa mo.
Palibhasa kasi nakikinabang din sila. Hindi po sila marunong tumanggap ng pagkakamali. Matindi rin po silang magalit. Mabuti pa pong humingi na lang kayo ng kapatawaran sa ginawa ni Caleb at ng apo ninyo. Ang kapal naman ng pagbumuka ninyo. Hindi ako lalapit sa kanila para humingi ng kapatawaran. Huwag na po kayong magmatigas kung ayaw po ninyong magsisi. Alam na rin po nila na si Jella yung nagsumbong kay Caleb. Sana pala ikaw na lang ang namatay at hindi ang kapatid mo. Sana nga po. Maraming anak si Ate Janet at maliliit pa. Hindi ko na rin sana tinatanggap ang mga masasakit na salita sa mga tao. Ikaw dapat ang nakakulong, hindi ang anak ko. At tama lang na makaranas ka ng panlilibak sa mga tao. Kung pwede lang po sana. Pero mahal ko po ang mga anak ko. Hindi ko kayang mawalay sa kanila. Habang buhay mong pagdurusahan ang ginawa mong to, hindi ka patutulugin ng konsensya mo. Itaga mo sa bato ang mga sinabi ko. Dahil nailipat na sa ibang kulungan si Tio Caleb, bihira na lang namin siyang madalaw. Nahihirapan na rin kasi sa mahabang biyahe si Lola. Isang araw may natanggap kaming masamang balita mula sa kulungan. Patay na raw si Tio Caleb. Hanggang ngayon, hindi pa rin po ako makapaniwala na wala na si Tio Caleb. Palaisipan pa rin sa akin ang sinabi ng mga pulis. Hindi naman po kapani-paniwala ang sinabi nila na kaya namatay si Tio Caleb dahil may lumabas na mga insekto sa katawan niya. Posible yon, Iha. Kung pagbabasihan ko mga sinabi ng mga saksi, isa lang ang naiisip ko. Binarang ang Tio Caleb mo. Sino naman kayang gagawa nun? Dalawang naiisip ko. Ang pamilya ni Ryan at ang mga balai ko. Ang sama naman nila! Sila na nga itong may kasalanan kay Tio Caleb, pero sila pa talagang gumanti. Kung hindi sana nakakulong si Caleb, maililigtas ko pa siya. Puro na lang hirap ang dinanas si Tio Caleb nang dahil sa asawa niya. Hindi ako papayag na hindi maibalik sa kanila ang ginawa nila. Ano pong gagawin niyo, Lola? Huwag mo nang alamin. Ayokong pati ikaw madamay pa. Matagal na po akong damay. Sa akin po nagsimula ang lahat. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong sisihin ang sarili mo? Gusto mo bang magalit sa'yo ang Tio Caleb mo? Baka hindi matahimik ang kaluluwa niya. Ayoko naman po. Hindi ko lang po talaga maiwasan. May pupuntahan lang ako. Dumito ka lang muna sa bahay, ha? Lingid sa akin, pinuntahan ni Lola si Tia Jana sa bahay nila. Naabutan niyang umiiyak ang babae. Nay, napadalaw po kayo. Umiiyak ka ba dahil wala na si Caleb? Masakit din po sa akin ang pagkawala niya. Hindi ko man lang siya nakita kahit sa huling sandali. Hindi naman kita pinagbawalan na puntahan ng burol niya. Hindi mo lang talaga makaya ang panghuhusgang gagawin sa'yo ng mga tao. Kaya nga po hindi na lang ako pumunta. Bakit po pala kayo nandito? Para po ba makita kung gaano kamisarable ang buhay ko? May gusto lang ako itanong sa'yo. Ano po yon? Barang ang kinamatay ni Caleb. Pamilya mo ba ang may kagagawan nun? Bakit hindi ka makatingin ng diretsyo? Sumagot ka! May kinalaman ba kayo sa pangbabarang sa anak ko? Ang itay po ang may alam pero hindi po niya magagawa yun. Pwes ginawa niya. Hindi mo man lang nagawang pigilan ng ama mo. Pinakiusapan ko po siya na huwag gagawa ng bagay na ikapapahamak ni Caleb. Pero nababalot ng galit ang puso niya dahil sa pagkamatay ni ate. Subukan niyong muling may saktan sa isa sa pamilya ko pag sisisihan niyo na nakilala niyo ako. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Sabihin mo sa tatay mo na tumigil na. Wala nang anak ko, nakaganti na siya. Pero dalawa po ang nawalang buhay. Tama lang ang nangyari sa lalaki mo. Alam ko po na kasalanan ko lahat. Nagdurusa din po ako ngayon.
Alam ko na walang kapatawaran ang ginawa ko. Umaasa na lang ako na hindi madamay ang mga anak ko sa karma ko. Dahil lang sa mga apo ko kaya hindi kita mapaalis sa bahay na to. Subukan mo lang muli magloko kahit patay na si Caleb. Ako mismo ang magpapalaya sa'yo dito kasama ng mga anak mo. Lola, teka lang po. May gusto lang po ako sabihin. Kahit ito man lang, makabawi ako sa inyo. Anong sasabihin mo? Ingatan niyo po si Jelay. Galit sa kanya ang pamilya ko dahil tingin nila sa kanya nagsimula ang gulo. Apo ko pa talaga ang sinisisi nila sa nangyari? Anong klaseng pag-iisip ba meron ng pamilya mo? Pasensya na po talaga, Nay. Yun lang ang masasabi mo? Kung pwede ko lang pong ibalik ang nakaraan. Hindi ako magpapatukso sa pera at material na bagay. Sabi nga pera ang pinag-uugatan ng kasamaan. Nagpatalo ka sa kasamaan kaya ito ang naging resulta. Ilang araw nang hindi maganda ang pakiramdam ko. Pero ayoko namang ipakita kay Lola baka kasi mag-alala pa siya. Ang dami na nga naming problema, ayoko nang dagdagan pa. Dahil matalas ang pakiramdam niya, napansin pa rin niya na may kakaiba sa akin. May sakit ka ba ha? Wala naman pula. Bakit yun naman po naitanong? Maputla kasi ang mga labi mo eh. Pula lang po akong lipstick kaya siguro maputla ako. Para ka rin kulang sa tulog. Kasi po Lola, madalas akong magising na 1:00 ng madaling araw. Pakiramdam ko nasa paligid lang si Tio Caleb. Eh bakit mo naman nasabi yan? Kapag po kasi nagigising ako ng madaling araw, naamoy ko rin ang paborito niyang pabango. Ako po kasing bumili nun eh. Katagalan, nagiging masangsang na ang amoy ng paligid. Basahol pa sa bulok na daga. Mula mamayang gabi sa kwarto ko na ikaw matutulog ha? Baka naman po hindi kayo makatulog. Alam niyo naman po na humihilik ako eh. Wala akong pakialam kung malakas ka man humilik. Mabuti na yung katabi mo ko. Sige na nga po Lola. Basta, huwag kayo magrereklamo na hindi makatulog ah. Siya nga pala. Dalhan mo ng bigas at gulay ang Tia Jana mo sa bahay nila. Ibig po bang sabihin yan, hindi na kayo galit sa kanya? Galit pa rin at hindi basta mabubura ang nagawa niya. Kaya lang hindi ko rin matiis na hindi sila tulungan dahil sa mga apo ko. Sa bagay nga po, kahit ako naawa sa mga bata eh. Eh di po ba pinagbawalan na kayo ni Itay na magkaroon ng connection kay Tia Jana? Baka malaman nila na tumutulong kayo. Magalit sila. Wala naman silang magagawa kahit magalit pa sila sa akin eh. At isa pa, kadugo ko pa rin ang mga apo ko. Balang araw matatanggap din nila ang mga bata. Tsaka wala naman silang kasalanan sa nangyari. Mabuti ka pa, malawak ang pangunawa. Hindi katulad ng Itay at mga tsuhim mo. Masyado silang nabulag sa galit. Katwiran po kasi ng Itay, naghiwalay sila ni Inay hindi dahil sa pagtataksil. Iba-iba rin naman ang kapalaran ng tao eh. Sige na, lumakad ka na para hindi ka abutin ng mainit na sikat ng araw. Sumunod na ako sa utos ni Lola. May kabigatan din ang dala kong bigas at mga gulay. Nagulat naman ang tiyahin ko na makita ang mga dala ko. Ipinadala ni Lola Carlota dito sa inyo. Salamat. Tuloy ka muna. Ang totoo niyan, wala na nga akong isasaing mamaya eh. Buti dumating ka. Saan kayo kumukuha ng panggastos nyo? Tumatanggap ako ng labahin. Dito ko na lang dinadala para kahit papaano mabantayan ko pa rin ang mga bata. Sana maging aral na ang nangyari sa inyo. Binigyan kayo ng pangalawang pagkakataon para ayusin ang buhay niyong mag-iina. Huwag niyo na sanang sayangin. Yun nga lang, hindi ko alam kung paano mag-uumpisa muli eh. Wala na kasi akong natatanggap na suporta sa pamilya ko. Galit din ang pamilya mo sa akin. Kung alam mo lang kung paano ko kapala ng mukha ko kapag nakikiusap ako sa mga taga rito na ako na lang ang kunin nilang labandera. Kung gusto nyo, kukunin ko na muna ang 2 bata. Maghanap muna kayo ng trabaho sa bayan.
Yun lang maitutulong ko. Talaga? Tutulungan mo ako sa pag-aalaga ng mga anak ko? Oo. Nangako ko kay Tio Caleb na hindi ko pababayaan ang mga anak niyo. Yun din sigurong dahilan kung bakit siya nagpaparamdam sa akin. Salamat sa'yo, Jelay, ha? Hindi ko tatanggihan ang tulong na inaalok mo. Ginagawa ko to para kay Tio Caleb at sa mga bata. Hanggang ngayon, galit pa rin ako sa inyo. Hindi ko alam kung kailan kita mapapatawad. Hindi kita mamadaliin na patawarin ako. Patutunayan ko na nagbago na ako at sa mga anak ko na lang iikot ang mundo ko. Mabuti naman. Paano, alis na ako? Dalhin mo na lang ang 2 bata sa bahay. Doon ko na lang sila alagaan. Hindi ko rin kasi pwede na iwan si Lola. Nang makauwi ako sa bahay, ang sakit ng ulo ko na parang binibiyak. Uminom na agad ako ng gamot pero hindi pa rin nawawala. Ang huling natatandaan ko, tinatawag ako ni Lola pero parang napakalayo ng boses niya. Nagkakamalay na po siya. Nauuhaw po ko. Gusto ko po ng tubig. Ako na po ang kukuha sa kusina. Kumusta na ang pakiramdam mo, Apo? Pagod na pagod po ang pakiramdam ko. Masakit din po ang ulo ko. 3 araw ka na kasing natutulog dahil sa taas ng lagnat. Po, ang natatandaan ko po tinatawag niyo ko. Nawalan ka ng malay noon. Kahapon pa dito si Jana at mga bata. Dito ko na lang muna sila pinatigil. Ano pong mga nakasabit na yan sa bintana? Mga pangontra yan, para walang makapasok na elemento. Masyado ka kasing nangihina Heto ng tubig mo, Jelay. Kaya mo bang umupo? Oo, masakit na nga ang likod ko Siguro dahil sa mahabang pagkakahiga. Inumin mo muna ang tubig mo at titignan ko ang likod mo. Ano po kayang sakit ko, Lola? Hindi pangkaraniwan. Na kahit doktor hindi ka kayang pagalingin. Ubusin mo muna ang tubig mo. Ayoko na po. Parang masakit na mahapdi ang likod ko. Itaas mo ang damit niya, Jana. Opo, Nay. Ano yan? Anong meron sa likod ko, Tia Jana? Hindi ko rin alam kung ano yung nakadikit sa likod mo. Para yung mga malalaking ugat na pumipintig-pintig. Lola, ano pong nasa likod ko? Ang bilog na nasa gitna ay mga insekto. Hinihigop nila ang dugo mo sa katawan bago sila lalabas. Napakatalino ng gumawa nito. Hindi kanya nilagyan ng sugat sa katawan. Pero ito ang ginawa niyang sakit mo. Lola, may bumabarang ba sa akin? Binanggit niyo kasi ang insekto Ganun na nga, Apo. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan. Lahat gagawin ko para hindi ka matulad sa Tio Caleb mo. Marunong po kayo manggamot, Nay? Oo, pero matagal ng panahon nang huli ako makapanggamot. Ibabalik ko sa taong yun ang ginawa niya sa apo ko. Kung kinakailangang ubusin ko lahat ng lakas ko. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi ko na alam. Nawalan na naman kasi ako ng malay. Si Lola Carlota naman nagsagawa ng orasyon. At pilit hinahanap sa kanyang isipan ng taong bumabarang sa akin. Nagtagumpay naman siya na makita ang taong yon na walang iba kundi ang ama ni Tia Jana. Magbabayad ka sa ginawa mo sa anak ko at apo. Matitikman mo ang bagsik ng sarili mong sumpa. Ibabalik ko sa'yo. Tanggapin mo! Umusal ng mga salitang Latin si Lola Carlota. Makailang ulit niya yung binigkas hanggang maramdaman na niya ang pagkatalo ng kalaban. Nay! Si Jelay po! Tumitirik ang mga mata! Huwag kang susuko, Jelay! Nandito lang kami, ha? Lumaban ka, Jelay!
Makalipas ang ilang sandali, bumalik na sa dati ang pakiramdam ko. Nasa tabi ko pa rin si Tia Jana na bakas ang labis na pag-aalala. Si Lola naman may luha pa sa mga mata habang nakatingin sa akin. Magaling ka na, Apo. Nagtagumpay akong pagalingin ka at alisin ang sumpang nagpapahirap sa'yo. Talaga po? Akala ko matutulad ako kay Tio Caleb. Salamat po, Lola, pinagaling niyo ko. Hindi yun mangyayari sa'yo. Naagapan ko sana siya kung wala siya sa kulungan noon. Patawarin niyo po sana ako dahil hindi ko kayang pigilan ng itay noon. Takot kami magkakapatid sa kanya, maging ang inay. Ang tatay niyo ang mambabarang? Oo, Jelay, nasa lahi nila yon. Kaya siguro gano'n na lang din ang galit niya. Dahil si Ate Janet sana ang magmamana ng kaalaman niya. Ako kasi at ang iba pa naming kapatid tumanggi sa kagustuhan niya. Mas gugustuhin ko pa rin kasi na maging normal ang buhay ko kaysa magpailalim sa kapangyarihan ng pangbabarang. Tama ang naging desisyon mo. Alam ko rin matagal ka nang napatawad ni Caleb. Patawarin mo na rin ang sarili mo. Opo, Nay. Sana din balang araw mapatawad niyo rin po ako. Mabait si Lola Carlota. Bigyan mo lang siya ng panahon. Mula no naging mas magaan na ang pakikitungo namin kay Tia Jana. Hindi man nagsasalita ang Lola. Alam kong pinatawad na niya ang babae. Ganon din ako. Minsan wala sa laki at bigat ng kasalanan. Kung talagang gustong magpatawad. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout kay Inang Ausa from Batangas City. Amor Rada from Riyadh. Norma Dalnay na laging nakikinig, hello. Hello kay Julius Deloro at sa Deloro family at Gonzaga family. Hello kay Tutsi Gulalan from Pasig City, Iloilo. Hello kay Sofia Amorin, salamat sa pakikinig. Shoutout sa Consensino family from Caloocan City. Hello sa mga anak ni Genevieve Cabangal from San Jose Antique na sina Shine, Kim, Princess, Jerry, Kurt at Rafael. Shoutout kay na Christopher Soyoso, Domingo Bundal at Heaven Soyoso from Suwal, Pangasinan na walang sawang nakikinig sa akin at kay Ingkong. Hi kay Leonisa Cobo from San Miguel, Bulacan. Shoutout sa Pabatal and Mangkaw family from North Cotabato. Hello kay na Kimberly and Cez from Rodriguez, Rizal. Hi kay Maria Angela Escopete from Melbourne, Australia. Ruby Ann Magante from Riyadh, Saudi Arabia. Phoebe Manglona from Himaymaylan, Negros Occidental. Hello sa Inaria family from Laguna. Hi kay Grace Limsiaco from Saudi Arabia. Hello Malin Rico from Novaliches, Quezon City. Hi kay Glenn Saga from Lapu-Lapu, Cebu City. Hi kay Cecilia V from Taguig City. Hello kay Lynn Turker from Turkey. Hello sa'yo Lance MBB from Malaysia. Hi kay Noy from Abu Dhabi. Hello sa'yo Rere Sales from General Santos City. Hi kay Marites Angdasan na lagi ring present. Hello Amorada from Riyadh. Shout out sa MMPC Toda Pascam 2 General Trias Cavite. Lalong-lalo na kay Ate Baby Cruz. Salamat sa laging pakikinig. Hello kay Rosalina Bugayong from Singapore with love. Hi kay Carol Manzano Abrigo na always present. Hello kay Violi Leharso from Cavite. Hello kay Love from Hong Kong. Shout out kay Francesca Liana from Muscat, Oman. Hi kay Aiko Villesa from Bahrain na lagi ring present. Hi kay Norma Garcia Pabunan from Hong Kong. Hello kay Razon Yao from Kuwait.
Hello kay James Pedrajas na laging nakaabang sa bago nating kwento. Hello kay Michelle Mahusay from El Nido, Palawan. Hi kay Mary Antamashiro from South Cotabato. Hello kay Casey Fernandez from Jeddah, Saudi Arabia. Hello kay Lydia Lopez na lagi ring present. Hi kay Nida Kiambao from Kuwait. Hi kay RJ Channel from Hong Kong. Lisel Codilla Mamado, hello sa'yo. Hi kay Noni Solitario from Cebu City. Hello kay Aileen Remorque from Saudi Arabia. Hello kay Jane Cruz na lagi rin nakikinig. Hello kay Nanette Carson. Hello kay Joffer Garcia from Al Fayrouzi Salon, Qatar. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo at pakikinig. Hanggang sa susunod, ingat, God bless.